Mga kapuso, kung dati lubog sa utang ang Pilipinas sa International Monetary Fund o yung IMF, ngayon tayo naman ang nagpautang sa kanila ng $1 bilyong. At yan ay para matulungan ang ilang naghihirap na bansa sa Europa. Pero kini-question niya ng ilang grupo. Nakatutok si Jam Sisante. Matapos ang 4 na dekadang pangungutang sa International Monetary Fund o IMF, ngayon, Pilipinas na ang nagpapahiram ng pera sa IMF para sa mga bansang may problemang pinansyal. $1 bilyong o halos 42 bilyong piso ang kontribusyon ng Pilipinas sa pondong ipapautang ng IMF sa mga naghihirap na bansa sa Europa tulad ng Greece, Ireland, Romania at Portugal. Katwiran ng Administrasyong Aquino, bayad na naman daw ang utang natin sa IMF noon pang 2006 at may natatago pang $77 billion na reserbang pondo. It is our responsibility. It is part of our obligation, something like paying forward to IMF who has assisted us during our times of crisis in the Philippines. Bukod pa riyan, maaapektuhan din daw ang Pilipinas kung hindi tayo tutulong at tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng mga naturang bansa sa Europa. Pag nangyari yon, magkakaproblema rin yung karatig bansa, and if the situation gets worse, pati yung ability nitong ibang mga bondholders and investors and even banks to lend out to other countries, including the Philippines, maapektuhan. Pero pinana ng grupong Freedom from Debt Coalition ang pagpapautang ng ating gobyerno. Kung wala na raw tayong utang sa IMF, sa ibang financial institutions, meron pa rin. Marami pa rin daw tayong dapat pagkagasusan tulad ng edukasyon at pabahay. Hindi na uso ngayon sa ating mga Pilipino yung magpasikat kahit nakabaon sa utang. Noong araw, maraming sakit na ganyan. Pero ngayon, wala na. Ang nakakalungkot, yung gobyerno natin ang nagpapatuloy pa ng ganyan. Bakit tayo magbibigay ng ganon? Ang laki-laki ng mga pangangailangan natin. Pero ayon sa BSP, hindi pwedeng gamitin ng Pilipinas ang reserve funds na ito para sa paggawa ng mga paaralan at kalsada. Hindi po pwedeng ibibigay ng Bangko Sentral yung reserves, pagkatapos itatranslate ito into dams, into streets, and into playgrounds, no? Kasi kaya nga tinawag na reserves yan eh. Dapat nakapondo lang yan upang sa ganun, ano man ang mangyari, meron kang pagkukuhanan ng pondo mo. Para sa ekonomistang si Professor Winnie Monsod, wala namang masama kung magpahiram ang Pilipinas ng pera kung kaya nito sa mga bansang nangangailangan. Pero paano daw ba nagdesisyon ng gobyerno na $1 bilyong ang ipapahiram na halaga? Could there not have been a little bit more consultation? Could not have been there a little bit more information? Kasi kung meron akong tanong, too late to kaya yaman ng Malaysia at Thailand compared to us, 1 billion ang pledge nila, bakit 1 billion rin ang pledge natin? Alright? But, in other words, yabangan lang ba ito? Dagdag pa ng ekonomista. Kung tayo ay nagpapahiram sa IMF, kailangan gawin natin sa kanila yung ginawa nila sa atin, na nagpapahiram sila pero may tinatawag na conditionalities. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.